Morning ulit mga ka-agritipids, ka-farmers, kamanalon, kamagsasaka. Ngayong araw ay February 23, 2024 sa oras ng 6:15 AM. Okay, bumalik lang tayo dito kasi meron tayong tatapusin pa, marami pa. Naisipan ko na pupunta tayo dyan, gaya ng sinabi ko sa inyo, naalala ko yung sinabi ko sa group chat kagabi ng Agritipid PH ay pakita ko sa inyo gaano karaming stem borer dyan. Okay, discuss tayo mamaya dyan. Actually ayan, kanina natapos natin, may sumisingit na pa isa-isang marapagay, tinatanggal natin. Kaya ngayon nakabihis na naman tayo. Ayan. Ayan. O yan, o pitak-pitak. Yung putik-putik tayo. Kita nya? O. Ngayon ay ito. Saan yung tabas ko dito? Nandun ata. Papagit na tayo dito. At may ipapakita ako sa inyo. Yun, may damo doon, tanggalin natin. Kung actually, kung nasaan yung damo, doon naman yung nakikita natin. Iwanan muna natin dito yung gamit natin. Para maipakita ko lang sa inyo. Kung gaano karami yung makikita nyong mga kalabang insekto dito, gaya ng paro-paro. Kasi sabi ko nga sa inyo, magsimula sa reproductive stage at hanggang pag-uhay, repining stage, ay marami na yan mga stem borer. Kaya nga lang hindi ganun makakapaminsala yan, gaya ng sinabi ko sa inyo, kung napapatigas natin yung ating palay, kung strong, okay, yung puno niya matigas, tapos yung balat niya matigas, ay hindi ganun na masyadong makapaminsala, lalo pag napatigas din natin yung dahon para sa mga leaf folder. May iwasan na natin yan, kabubumba ng lason. Kahit hindi nga kayo mag-insecticide, kung ganun yung pamamaraan ninyo, maaga na patigas ay tawag doon, makakalis tayo sa mga gamit sa mga lason. Okay, kahit sa fungicide, bactericide man yan, hindi basta-basta tatamaan yung palay natin. Kaya nga yung produkto ng Aggressive International Corporation na Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer ay dinagdagan pa natin ng insect repellent, ganyan. Tapos meron na rin papatigasin yung palay ninyo, papagandahin, ganun yon. Okay, yung proseso nun. At may mga macro at micronutrients din, hindi lang sa kuan, may NPK yun, tapos may meron ding makukuhang amino, tapos yung ibang makakapatulong sa mga microbes, organismo sa ating sakahan, sa ating, kahit hindi lang sa sakahan, kahit sa mga tanim sa lupa, para gumanda, malis yung ating inputs yan. Yung actually makikita nyo yung diferensya sa may espasyo, mas malalaki yung puno at mas marami suwi. Unlike dito sa dikit-dikit, ito pala punlaan natin, dito sila naglas, medyo kulangin yung punla. Bali ang pagkatanim dito ay 1 and 2. Tapos medyo malapit, linapit nila, okay naman. Sabi ko para may pagkumparahan tayo na yung distance, meron tayo kasi dun sa likod na 20 by 20, 2015. At ito naman punlaan, nakikita ko parang 10 by 10. Meron siya. Ang maganda nga lang sa punlaan natin, kasi nga sabi ko sa inyo, naikondisyon. Mula nagpunla tayo ay naikondisyon, kaya naglabas pa rin ng maraming sawi. Yan, asakin tayo, sabi sa Ilocano. Ayun, no? Hindi pa nga tayo nakakalayo. Andyan na yung mga stem borer. Ayan, lalo pag gabi, naglabasan sila yan. Liparan na yun, no? Kita nyo? Ganyang kadami. Ang maganda dito sa palay natin, matigas. Tingnan nyo, nasa rangsang. Ayan, oh, wala kasay tayong stick. Okay. Kita nyo, ang daming nagliliparan. Yung dami ng dito, stem borer, walang binatbat ito sa gubat. Halos 1/4 lang ito. Dun sa gubat, nandun lahat ng klase ng peste. Puntahan natin yung kung may nakita akong damo. Kadalasan naman yung kung nasaan yung damo, nandun yung mga nagtatago, yung daga, ibon, ganon, at mga insekto. Ayan, oh. Ito yung mga naihalo. Ayan, walis-walis. O, tignan nyo. Sinabi ko nga, oh, mayroong pre. Dito namahay yung ibong mangubog, tukling, daming itlog.
Diba? Gumawa siya ng nest kaya inubos yung kanyan dahon dyan. Ngayon, mayroon tayong iuuwi. Sakto. Mayroon tayong ilan to? Ilan yung kanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May kumain pa oh. May kumain na tinuktok. Okay, tignan nyo yung lupa natin oh. Tignan nyo kung gaano magtrabaho yung mga microbes. Pansin nyo. Tapos ang makikita nyo dyan, dikit-dikit siya. Ang dami pa ring sowi. Tapos healthy. Okay, kunin natin. Ayan. Kunin natin. Sayang. Ayan po, may gloves tayo. Lagay natin dyan. 1. Wala, tinuktok yung isa oh. 2. 3. Ayan oh. Babagalan tayo, wala kasing maghahawak. Okay. Ayan, 2, 3, 4, 5. Diba? Ganun lang. Tignan nyo kung nasaan yung mga damo. Nandun yung mga kalaban. Okay. 7, 8. Walang maghahawak kaya na mabagal. Yan oh. Tapos ito tinuktok, kinain din nila. Ngayon ito, para naman hindi masira, kunin natin ito. At dito sa binutasan niya, i-bound natin dyan. Para ito, dito hindi. Dyan kasi pag namatay ito, dyan papasok yung mag-uumpisa yung ulmog na sinasabi nyo, yung mga namamatay na dahon, mahina yung palay at kulang sa tubig ganyan, nagkakapunggos na yan. Ayan, banda siya rin yung dahilan, yung katawan niya, yung mga old leaves na mamatay. Kung mahina yung puno ng palay ninyo, mataas yung nitrogen, doon nagkakapunggos at bakterya na doon din nag-uumpisa sa sarili niyang dahon. Okay, ayan oh, binutasan niya. Teka, tayo natin para maganda. Kita nyo yung dito. Oh, ang dami. Wala kasi hindi natin mukha. Yan. Tapos makita nyo, malapitan siya. Pero ang daming sowi. Ganun siya. Hindi lang yung sowi niyan. Bilan tayo. 1, malapitan siya. Oh. Tignan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. May humahabol pa. O itong katabi niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O, 21 din. Tingnan nyo. Ang lapit niyan. Kung masustansya yung lupa, tapos kahit sobrang lapit ay maglalabas ng magandang sowi. Tapos yung ito, mga productive na oh. Tignan natin katabi niya oh. Biruin niya yan, ang lapit. Halos walang isang tangkal yung metro kudrado niya oh. 1. Ito naman oh, naglalabas pa ng sowi. Tignan nyo. Tatakpan kasi. Tanggalin natin. Ayan. 1. Ayan oh, mga sowi pa oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan pa sowi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tigas. 10, 11. Oh, nagsusuwi pa. 12, 13, 14, 15. Nagsusuwi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Remember, nandito tayo sa gitna. Oh, wala tayo sa gilid. Yan dinaan natin.
Pero tignan nyo, kaya nga ganun kakapal yung punlaan natin, tara akyat na tayo. Tapos yung height nito, tignan nyo, nababaon yung pa ako ng half feet, sabihin na natin half feet. Abot yan hanggang dibdib kung lumusong tayo, sabihin na natin lagpas puson. Hanggang puson na lang, okay na yun. Kasi dry season ngayon at hindi nag-control tayo ng urea. Diyan tayo dumaan. Ayun, doon tayo nagsampling. O ilan yung nabilang natin, mahigit 20 to 30 na may distance lang na ganyan. Na itinanim yan na 1 into puno. Ganun siya, kaya napakainam yung naikondisyon yung lupa. Lalo na kung talagang ginamitan natin siguro ito ng yung saktong abono. Okay, kasi hindi na natin ikunan to. Nag pure organic tayo dito. Hindi nga na lang natin matawag na pure organic ito dahil dito tayo nagpunla. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Happy farmer, yan yung Tabasco. Pupunta tayo doon. Just napakita ko na sa inyo kung gaano karami yung stem borer dyan. Mas marami doon sa likod. Okay, doon sa, kasi marami ng shaded na, kaya nandyan nagtatago yung mga kalaban, stem borer. Okay, ang maganda lang, sabi ko sa inyo, napatigas natin early stage. May nakita ba kayong dead heart? Okay, sa susunod tignan natin kung sumapaw, kung mayroong whitehead. Mayroon man yan, wala ng 0.1% yan. Okay, 0.5% wala. Dahil nga ang tigas ng puno ng palay natin mga ka-agri. Okay, sharing is caring. Ganun lang ang pag-control ng stem borer na inaalala nyo. Stem borer man yan, green leaf harrow, yung mga naninipsip sa baba, kahit yung ulmog, mahirapan na ang mga yun na sumipsip kung yung cell wall ng palay natin, ginamitan natin ng pampatigas na mga nutrients yan. Okay, nakabalance tayo, tapos nitrogen natin hindi naman ganun na nakokontrol pa rin. Nakokontrol ng ina-apply natin, lalo yung foliar natin ay kargado yun ng pampatigas, ay maiwasan natin lahat yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, malis sa lason. Okay, makakatulong tayo sa ating mga tagasaka at mismo sa atin yung kakain ng ating bigas dahil nalis tayo sa mga kagagamit niyan. Okay, meron tayong paraan, kaya nandyan, abangan nyo si Agri Save International Corporation na mag-penetrate sa market. Okay, pag-pray natin para makaabot, makarating sa inyo yung produkto. Ganun na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Good morning. Happy farmers. Yan, may egg tayo. Ibibitawan natin dyan. Iwanan. Okay, dito si Agritipid PH. Sama-sama, tulong-tulong, walang kaarte-arte. Itaas ang ani at kita. Maraming salamat. Shout out sa mga ka-Agritipid PH natin dyan. At sa mga follower. At sa mga kasama nating handang tumulong dyan. Maraming salamat. Good morning mga ka-Agritipid. Marami na naman tayong natapos. Tapos na natin yung nalinisan doon. Yung pilabel doon sa bandang gubat kasi mataas. Maraming sumibol. Tapos dito yung sinabi ko sa inyo na linisan ko nakarang araw kasi hapon na. Kasi tawag doon. Dito tayo madalas na kuan sa likod ng piggery, ayan. At yan, natanggal natin yung paisa-isang damo dyan. Okay, time check tayo, alas 9, paalis na rin tayo. Ayan yung sitwasyon ng palay natin sa oras na to. Okay, may hamog pa yung mga dahon. Ayan, ito yung Longpin 2096. Ito naman Longpin 2096 na pure organic natin. Ayan. Ayan, hanggang doon sa punlaan. Pansin nyo, mas matangkad doon. Doon tayo kanina nagkuhan, idudugtong natin. Doon tayo nagbilang kanina. Nagtry nagbilang sa gitna. Ayan, pinasok natin yung gitna. Nakakita pa tayo ng itlog na 8 ng ibon na mahay dyan. Kasi yan ay naitanim na 1 and 2. Yan, diniscuss ko kanina. Binilang natin yung sowi kahit na medyo malapit, halos 10 by 10 centimeter, ay nagsowi pa rin ng 20 to 30 mahigit. Kaya napaka importante yung makondisyon. Sabi ko nga sa inyo, makondisyon yung lupa. Yan lupa natin kasi dyan nung pinunlaan natin ay
naglagay tayo ng manure at carbonized rice hull. Yun yung kwan natin dyan, protocol natin. Puntahan nyo YouTube channel natin, Agritipid PH, nandun paano tayo nagpunla at gumawa. Kaya napaka-importante para marami ng microbes dyan, okay? Lalo't iniwasan natin gumamit ng mga lason, okay? Ayan. SL28H yan, may plug yan. Ayan yung nakita nyo, medyo mas matangkad siya. Ayan, apat na han hanggang dun sa may plug. Tapos dun sa likod nyan, hanggang dyan, SL8H. Tapos dun sa likod, long pin 2096 na lahat dyan, hanggang dyan sa nakahiwalay. Papunta dun sa bahay na yun, yung piggery na yun. Hanggang dun sa nyug. Okay? Sharing is caring. Magandang buhay ulit sa ating lahat. Happy farmers. Tara! Natin yung gawain natin dito. Ayan, abangan nyo ito. AgriSave International Corporation na yield more. Okay, let's go. Tara na. Let's go. Tapos na tayo dito. Ayan, nakapaglaba na rin na. Tignan nyo, ang dami kong damit. Pwera yung mga nandun. Ayan, tignan nyo yung linabhan natin. Diba? Katatapos natin, ganyan tayo dito. Oh, tignan nyo. Bilangin nyo na, bilisan lang natin. Makita nyo yung hindi pwedeng makita dyan. Okay, tara, maraming salamat. Ulit mga ka-Agritipids, time check 10 PM. Okay, ng hapon. Ayan, kararating natin dito. Ano, kamusta na kayo? Ito yung palay natin na long pin. Ayan, tignan nyo, kabilis sa 50 days ngayon. 50 dat mula nung naitanim natin, 18 days nung nabunot ito. Okay, kaninang umaga ay dito tayo, pumasok tayo dyan sa gitna para maipakita ko sa mga ka-group chat namin sa Agritipid PH yung kung ilan yung sowi dyan sa gitna at kung gaano karami yung pinapakita kong mga stem borer dyan na hindi basta nasa reproductive stage to pag-uuhay, green repairing stage ay marami na talagang stem borer. Puting paru-paro kadalasan yan, pero at least na tawag doon, naiwasan natin, kaya sinabi ko, naiwasan natin. Idudugtong natin itong videos na to para may upload sa YouTube channel Agritipid PH. Puntahan nyo para makita nyo. At kaya nga lang, mula vegetative stage ay napatigas natin yung puno ng palay natin, kaya strong siya. Pati yung plug leaf niya kalinis. Yung lumabas na yung mga plug leaf shift, okay, yung antena, kusina, yan na yung magiging kusina niya, taga luto. Para maganda yung pagpapahinog natin, mabuo hanggang batok. Malaki yung chance natin na mabuo hanggang batok. Okay, ayan. At ito, para ipasilip ko para full details tayo mula kaninang umaga. Okay, 50 days. Ito itong height ng palay natin, ayan yung 3 feet natin. Mga nasa kwan na yan, puson. Okay, sakto. Mga nasa puson na. Tapos itong punlaan natin kanina ay may espasyo kasi ito. Dito naubos yung tawag natin, dito sila naglas, paubos yung punla. Kaya ginawa nilang 1-in-2 puno bawat tundos na may malapitan lang. Okay, pinidis nila, sabi sa Ilocano, pero malapit. Mayroon distance na, makikita nyo 10 lang. Ang kagandahan yan, kahit malapit yung distance, ginawa nga maganda para na-experiment din nila. Maganda yung ginawa nila para mayroon tayong comparison, 10 by 10 cm. Dry season naman ngayon. Tapos sa likod, 20 by 20. Mayroon din dyan, 20 by 15. May 15 by 15 din yung pagkatanim. At napakainam para kuhan. Ito, pag makita nyo, ito yung dinaanan natin kaninang umaga. May natumba pa tayo na apakan. Doon tayo nagbilang. May nabilang tayo dyan na 20 mahigit to 30 mahigit na sowi. Yung apat na tundos yan, yung binilang natin kanina para maipakita ko lang sa inyo na totoo yung sinasabi ko na kung nakakondisyon yung lupa. Ayan, kasi nga dito tayo nagpunla, naglagay tayo ng manure dito, carbonized rice hull, nakakondisyon. Kahit papulya-pulyar lang tayo dito ay patangkad natin na maganda at nagsowi siya ng maganda. Strong siya, nakatayo talaga, tindig na tindig. At maganda pag tayong-tayo yung dahon ng palay dahil maganda yung pagsagap ng solar radiation at mga sustansya dyan sa hangin na nakukuha. Okay, ganun lang mga ka-agri yung natin. Yung last na pinulyar natin dito
yung pinulyar natin dito ay fully loaded na. Yung kinarga natin dito nung kailan ba? Nung napulyar tayo. Puntahan nyo YouTube channel natin, nandun. Yung hindi ko na maalala. Napulyar tayo mga pang 4 days na ata ngayon. Yung produkto ng Aggressive International Corporation. Okay? Na ang pangalan ay Yield More. Natural all-purpose foliar fertilizer ang mga magiging pangalan nun na malalaman nyo dyan sa market na may pupunta sa market. Okay, ayan, tignan nyo, napakaganda dito pag nag-uhay na yan, nagsalubong, kaganda tignan. Okay, ayan, strong na strong, ayan, malapit na. Ito naman sa kabila, ang maganda dyan pala, nagsusuwi pa habang nasa booting stage, nagsusuwi pa, nagpapahabol. Mabilis na lang yun pabuuin. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kung maraming microbes yung lupa, may kondisyon, linelis natin yung paggamit ng lason, lalo yung granular. Iwasan nyo yun paggamit ng Puradan dahil maubos nyo yung mga mga beneficial microorganism dun sa lupa, ay lalong mas maliit yung aanihin ninyo, lalong masisira yung struktura ng lupa ninyo. Okay, iwasan nyo yun kasi ang tagal nun na umepekto. Okay, sharing is caring mga ka-farmers, kamanal ka magsasaka. Ito yung SL28H natin. Ayan, tignan nyo rin, oh. Kabilis din buminat. Pansin nyo? Pansin nyo yung trinabaho natin kanina, malinis ulit ito kasi may sumingit. Ayan, nasa kwan din ito, halos mauuna pa itong longpin natin kaysa dito sa SL variety natin. Kapal din. Okay, yan, i-view natin saglit sa inyo. Ayan. Ayan, ganyan na palay, ganyan tindig na palay pag nag-uhay ito, madali lang anihin yung kagaya ni idol natin Sir Danilo Bulusan Nueva Ecija. Okay, na sanay na umani ng 300 mahigit per hectare, 300, nakakuha pa niya 350, ganun, 349, okay, per hectares. Kaya yun yung gusto nating i-target. Okay, pag talagang nakakondisyon ng lupa, kung leveling sa atin kasi pangit ang leveling, mahirap turuan na yung mga baguhan ngayon, wala na yung mga old na naglilinang, mahirap na turuan, kaya minsan hindi pantay yung pagkakuan natin, dinadaan na lang natin sa pulyar para mapantay. Okay, ganyan, ayan na. Okay, yan yung kulay ng palay natin sa oras ng alas 5. Yan yung kung base sa leaf color chart, yan yung magiging kulay sa oras ng hapon, pero sa tanghali tapat magiging darker yan. Sa umaga ulit ay naman yan, yellow green ulit. Okay, ang kagandahan yan, pag sobra na kayo sa nitrogen, kaya nga sinusukat yan sa LCC. Pag sobra na kayo sa nitrogen, yung sinasabi ko, tanghalin tapat, bumabaluktot yung plug leaf shift nyo, nagaganyan, nagpo-fold. Kung nag-fold dyan, expected dyan na hindi maganda yung pagsagap ng solar radiation kasi mag-o-open yung stomata niyan. Maraming kukunin na sustansya dito sa taas. Okay, carbon dioxide, oxygen, solar radiation para mabilis mahinog yung butil, maging maganda yung pagkakahinog. Pero kailangan lagyan nyo rin ng tubig. Kasi nga, ulitin ko, yung tubig ang magsisilbing transporter. Okay, transpiration, magsisilbing yung tubig ang tagapaghatid ng sustansya mula doon sa ugat, doon sa mga nasisip-sip dyan na tubig papunta sa papunta sa butil para maging maganda yung pagkahinog, magiging firm yung crystal. Okay, ito yung pagitan ng punlaan natin. Ayan, tapos ito yung pure organic natin, walang abono. Tapos ito pala, wala tayong zero pala tayo dito sa taniman natin, zero insecticide, pesticide, herbicide, tapos bactericide, fungicide, hindi tayo gagamit. Okay, kasi loaded na nga, sabi ko sa inyo, loaded na yung last na pinulyar na natin. Maganda sana kung nagamit natin nung simula pa yung produkto na mas matangkad sana itong palay natin kasi ang taas nun, NPK nun, at ibang sustansya na makukuha. At minsan pa lang tayong gumamit. Ngayon gagamit tayo after 1 week ulit para sa naman ulit. Okay, sustentuhan natin hanggang maani, idokumento natin para nakikita nyo na, at least hindi pa huli ang lahat, makikita nyo na kung gaano umepekto yung Yield More ng Aggressive International Corporation. Okay, sama-sama
tulong-tulong itaas ang ani at kita. Tara na. Okay, bukas na lang tayo pupunta doon. Ayan. Okay, kasalukuyan bumibinat pa yung mga sowi. Nagkakalaman, panicle formation pa rin. At pupasok sa budding stage. Hanggang magiging na yan. Panicle exertion to flowering. Okay, ganun na lang. Maraming salamat. Happy farmers, sharing is caring. Bye-bye.